magandang araw po sa inyong lahat, mga lolo at lola, nanay, tatay, tito, tita, ate at kuya. Nandito kayo sa inyong podcast na mga lolo ng bayan. Pinag-uusapan ang issue kada araw kasama ang inyong mga lolo. Wala kayo sa lolo ko. Ako po si Romel Lopez. Kasama ang ating Pulitzer Prize winner. At syempre, ang lolo ko, si Manny Mugato. Hello, Mugs. Ay, magandang araw, Karomel. At nako, exciting ang mga susunod na araw, no? Dahil merong malaking parating na bagyo, no? Mm. Pero hindi yan ang inaabangan ko eh. Yung political storm, yan, sa Yan. November 16. Yan. Oo. Ma- ma- Paliwanag muna tayo ha. Wala tayo kahapon eh. Baka hinahanap niyo kami. May biglaang meeting po si Manny Mogs kahapon. At pati si Sen Edu, may meeting kahapon. Kaya kami ay hindi nakapag-recording ng ating podcast. So medyo maaga-aga tayo ngayon. So para at least maka-ano tayo, maka-aga rin ng tulog. Mogs, bago pala tayo magpatuloy dito sa usapan natin, may mga nagme-message sa akin kasi gano'n oh, gusto nila live. Sabi ko, wala pa tayong pera. Namamalimos pa tayo ng pera para pambayad ng StreamYard. At may mga nagme-message sa akin kung pwede raw silang mag-donate. So kung gusto nyo pong mag-message sa amin at mag-donate kung paano, mag-email po kayo sa lolokowalakayo@gmail.com. Okay? Pwede nyo rin po ako i-message sa aking Facebook account at pwede nyo rin pong i-message si Manny Mogs sa kanyang Facebook account. At para sabay na rin kayong maka-order ng kanyang librong It's Me Book, yung memoirs ng isang Filipino journalist. Sinulat ni Manny Mogato, Pulitzer Prize awardee, of course. Saka may kasamang ano yan, autograph ni Ronald Llamas. Pinapa-autograph kay Ronald eh. Pero yung sa akin kay Manny Mogs na autograph, yan, of course. Tutuwa ko sa mga kwento niya na sumasakay. Yung isang kwento mo, Mogs, paglabas mo ng naiya, o Mia pa noon, paglabas mo ng Mia, inaabot mo lang yung bag mo sa misis mo kasi nga yung mga maruming damit, iaabot sa yung panibagos, sakay ka na ba ng panibagong flight? oo. Kasi alam mo, nung panahon na yon, 1992, no, Romel, walang mga direct flight eh. Wala, oh. O dumadaan sa Cebu Manila Davao, lahat. parang Cebu Davao, ganun, or Cebu Wala, Zamboanga, wala, wala oh, eh. walang, Magmamaynila ka pa eh. walang Cebu, Iloilo, walang, Ganon. Hmm. walang Zamboanga, Cotabato. Oo. Ang babalikan ng Manila para pumunta uli ng destination mo. Oo. Kaya yun. Yan yung mga adventures ni Manny Mogs nung panahon na wala pang internet, kaya ang dyaryo, talagang dyaryo, printed. Pero yun yung mga panahon na inaantay mo lumabas yung balita. Kasi talagang pinaghirapan. Ngayon, habang nangyayari action, nakikita mo na eh. At walang cellphone noon, Romel. Oo, walang cellphone. Cellphone. Ah, Oo. two-way radio lang yun. Tsaka pagka ikaw ay naipit sa gitna ng bagyo, ay talagang nagdarasal yung iyong mga mahal sa buhay. Aantayin na tumawag ka at maghahanap ka pa ng landline. Oo. Alam Yung mo, yung landline pa yun. paghahanap ng landline, naranasan ko yan sa sa Antique, no? Kasi sinusundan namin si dating Presidente Fidel Ramos nung kanyang kampanya. So, Hmm. ano kami, mga 5 o 6 na reporter nakabuntot, no? Pagdating mo sa Antique, di may meeting di avance, no? Gagawa ka ng Hmm. storya ngayon. Ang problema Hmm. ko, iisa ang telepono dun sa Antique. Yung Oo. andun ay nasa RCPI o nasa PTNT. Oo, tama, tama. Oo. Oo. Yung Telegram company. Oo, ang sabi namin, nako, iisa lang ang telepono. Pwede ba sabay-sabay tayo bukas sa Kalibo? Kasi pupuntang Kalibo eh. Doon lang tayo Oo. mag-file ng story natin kasi doon maraming telepono. Pwede tayong sabay-sabay tumawag. Kaya sabay-sabay din yung story natin, no? Pero Hmm. dito, isa lang makakatawag, kaya kawawa naman yung iba, di ba? Oo nga. Eh, Oo. alam, Magkakaunahan ng storya. alam mo, Romel, pagkatawag ka sa telepono, kulang ang kalahating oras pag-dictate ng story mo. Exactly. Tsaka, syempre, kung detalyado ka masyado, di ba? So, talagang Oo.
binabasa mo pa yun. Tsaka mahal din ang ang telegrama noon. So kaya nasabi ko nga kanina, 'di ba, kapag ka naipit ka sa bagyo, yung mga reporters noon pag naiipit sa bagyo, talagang pahirapan. Pero yun nga sinabi ni Mogs kanina merong isang paparating na bagyo after nitong tumama si Tino sa Iwan. Cebu. Oh, At meron naman si Uwan, pero merong mhm. isang nagbabadyang matinding bagyo sa Ayan. politika naman. Kasi nga, kita mo, Mogs, no, grabe yung galit ng mga tao after ma-witness yung matinding pagbaha na greater than Ondoy yung dating dun sa Oo, Cebu. sa Kaya may mga ilang Taliloan. Grabe. anti-corruption, may mga anti-corruption groups na sumugod at nag-rally sa Office of the Ombudsman dyan sa Quezon City para i-demand ang immediate na investigasyon daw kay Pangulong Bongbong Marcos at saka sa kanyang naging role sa pag-institutionalize daw ng corruption, lalong-lalo na sa government infrastructure at mga flood control project. Mogs, ito na ba yung napag-uusapan natin mga past episodes kasama si Ronald na nag-aantay lang nung mass action yung ibang mga destabilizers para maisakatuparan nila yung pagtanggal kay Pangulong Bongbong Marcos at yung pagluluklok kay VP Sara Duterte? Alam mo, Romel, ano yan eh. Meron silang sinusundan ng template. Hmm. Yung template nila, yung EDSA 2 na Hmm. natanggal si dating Pangulong Joseph Estrada at pumalit si Vice Presidente Gloria Macapagal Arroyo. So yun ang Hmm. template. Kasi pag inalis mo ang Pangulo, siyempre ang papalit Vice, no? Si Right. Sara Hmm. Duterte, no? Hmm. Pero yung nangyaring EDSA 2 noong January 2001, 3 araw din yun, Roman, na rally sa Oo, tama. EDSA, Matagal yun. no? 3 araw. So, etong binaplano ng Iglesia ni Cristo, ng JAL at ng KOJC, 3 araw din, no? So, para sa pare. Hmm. Ngayon, ang tanong na lang, Romel, ano ang pasabog? Oo. Kasi Kasi may nung, may predicate, may prequel kumbaga may oo, nag-ignite doon sa may EDSA 2 yung Senate hearing yun hindi pagbukas ng oo, second yung envelope. hindi pagbukas ng second envelope, di ba? Yun ang naging Hmm. trigger. Correct, Naging yun yung trigger. trigger Oo. So, dito, ano ang trigger? No? Mukhang gusto nilang gawing trigger ito, Mogs, yung mga pagbaha kasi nga nasimulan na raw ng mga flood control project investigations pero parang nakalimutan nila yata si Pangulong Bongbong ngayon nagpasimula nitong investigation sa mga flood control project Hindi naman ito kagaya ng sa kay ERAP na mismong kalaban ni ERAP yung nag-file ng impeachment complaint at naglabas ng mga sunod-sunod na mga exposés. Kasama na doon yung mga investigative report ng mga kasama natin sa industriya. Oo. May mga mansyon, may kickback sa tobacco, no? Right. Sa May weteng. weteng, oo. Mm. Merong insider trading sa SEC, no? Mm. So maraming nangyari ng panahon ni Pangulong Erap. Etong kay Pangulong Bongbong Marcos, parang napakanipis nung sinasabi niya na about flood control, no? Dahil bumaha. Pero iniisip ko, Romel, baka meron pa silang hinahandang isang pasabog na talagang Mm. directly linked the president to some anomalous transaction, no? Mm. Kaya yan, no? Alam mo, may isa pang chismis na kumakalat na Ano yan mo? pagbukas ng ng session sa Senado, balak tanggalin si SP Soto, no? Mm. Ipapalit si Alan Peter Cayetano, no? At kasama niyan, papalitan din si Senator Lacson as chairman ng Blue Ribbon Committee at ibabalik si Senator Marcoleta. Ngayon, si Senator Marcoleta, alam naman natin, magaling mag-imbento ng mga witness. Mm. No? Nakita na natin yan kay Gutesa, di ba? Mm. Kung paano niyang protektahan yung mga diskaya. Ngayon, Mm. siguro, pagka naupo si Senator Marcoleta, pwedeng may isa siyang pasabog na willing President Marcos sa isang transaksyon na talagang malaki, no? Na nakakahiya Oo. na ang may corruption. So
ito siguro ang hinihintay na trigger para dun sa November 16, 17, 18 na protest. Kasi tandaan mo, Romel, oh, ang Senate, ah, ang Congress natin ay mag-resume ng session sa Monday, Right, no? oo. October 10 na kung saan may malaking bagyo na uwan, no? November 10. Pero may malaking bagyo din sa Senado. Oo, Eh, oo. parang Hindi yung sila malaking sabayan. bagyo sa Senado, preparation yan sa mas malaking bagyo sa November 16, 17, 18, no? So, Mm-hmm. ang siguro ang hinihintay na lang nila kung sakasakali mag-withdraw ng support ang military. Ang Oo. problema mo, Romel, matibay si Sir si General Bronner na ayaw talaga niya, no? Mm-hmm. Nausap siya ng mga retired generals, ayaw niya, no? Eh baka naman may kausap na itong grupo nilang Marcoleta na mga general, no? Na alam mo, Mm-hmm. marami pa diyang mga pro-Duterte generals na nasa gilid-gilid lang. Oo, oo. Nasa At gedli-gedli. At hindi mo maikakaila, Mogs, biglang naging aggressive ang China. Maaaring sila ay, mas alam natin, mas nag-benefit sila nung ang isang Duterte ang nakaupo sa Malacanang. So Correct. maaaring Oh, gumagalaw na rin sila dyan kasi alam nga nila na mas naging aggressive at mas naging firm ang ating Coast Guard at Navy sa pagprotekta ng ating interest dyan sa West Philippine Sea. So, kung ang isang Duterte naman ang babalik sa Malacanang, happy-happy na naman sila dyan sa correct. pag-claim nila ng Oh. teritoryo natin. Oh, so talagang talagang iniisip ko talaga ngayon, ano yung pwede mag-trigger ng isang malait sa dos na senaryo sa November 16, no? 17 Mm. 18 na tutumba si Pangulong Marcos. Mm. Meron pa akong narinig na bubit no? Oh, ano yun, Mogs? Na meron doon pinadalang emisaryo ang presidente sa Ah, liderato ng mag-rally, no? Sa November 16. ah. Oo, ang sinabi, huwag na kayong mag-rally at gugulo lang. Yun. Eh, mukhang natakot itong nasa Malacanang na maulit yung nangyari ng August, February Oo. 96, no? Mm. O kaya, ewan natin, talagang nagbabantayan yung dalawang grupo na yan, no? Palagay ko naman, hindi pababayaan ng ating mga kapulisan, no? At ng ating mga sundalohan, no? Na magkaroon ng kaguluhan dahil ngayon pa lang, Karomel, sumadsad na ang ating economic growth, no? Yun. Naglabas yung BSP yung kanina ng growth rate natin na at 4%, no? The Mm. lowest in 4 years. Yan. Kaya tayo bumagsak nung 4 years ago dahil sa pandemya, no? Correct. Mm. Dahil walang activity na lahat ng Mm. bahay, talagang bumagsak yung ekonomiya. Pero ngayon, bumagsak ang ekonomiya natin sa 4%. Ang target nga nila ay 5.3, pero ang Grabe, no? growth Ang laki. 4%, no? Mm. Paano? Nagbawas ng government spending, no? Hindi tayo gumastos at Infra. pinansel yung mga flood control projects at kung ano-ano Mm. pang mga infrastructure projects, no? So walang galawan, no? Walang galawan, walang gastos yung gobyerno, at wala rin gastos yung ating mga mamamayan, yung consumer, kaya talagang humina ang ating ekonomiya. Nagtataka lang ako dahil humina nga ang ating ekonomiya, hindi naman gaanong nakaapekto sa exchange rate natin, no? Mm. Ah, kasi kung sakaling ang sabi nila pag bumagsak ng 4%, baka pumalo ng 60 pesos yung peso sa Laki. dollar. Mm. Oo. At babagsak din ang stock market, no? Mm. Ang stock market natin below
6,000 level eh. Kaya tingin ko, mag-abang tayo sa mga susunod na araw. Baka sakaling next week, no? Baka Mm, sakaling bumagsak yung ating stock market at ating peso. At kasabayan pa yan ng political noise, no? Sa Senado at sa right. rally ng November 16, ay talagang hindi na tayo makakabangon yan. No? Magiging basket case tayo. At kung Mm. talagang magkakaroon ng regime change, no? Before the year ends, eh baka wala nang maniwalang investor sa ating Correct. bayan. Talagang Mm. sasadsad na hindi lang ating ekonomiya at pati ating political situation. Mukhang walang pakialam mogs yung mga gusto sa regime change eh. Wala silang pakialam kung lalong babagsak ang ekonomiya natin dahil nga sa tindi ng political chaos dito sa atin. Kasi nga, 'di ba, even mga business communities nag-warning eh. Hindi nila matatanggap na magkaroon ng military junta or extra constitutional means para mapalitan yung current na president. Kahit ganun nakapangit talaga yung sitwasyon sa atin. Kaya ako Correct. nasabing walang pakialam itong mga ito kasi nga ang importante lang sa kanila makabalik sila sa pwesto dahil alam naman natin Mogs na iniiwasan nila ang ICC, iniiwasan nila na matuloy yung mga investigasyon para makita yung koneksyon nila sa mga nakaraang proyekto, yung Farmally, yung mga flood control projects sa kanilang mga distrito, at syempre yung questionableng 51 billion pesos na flood control budget ni Pulong Duterte. Isa yan sa mga sinisilip na ayaw niya. Galit na galit nga kay Congressman Tinio ng ACT Teachers Party List Oo. Kasi bakit daw pinakikialaman yung mga proyekto rito sa Davao. Ang sabi pa nga niya, natawa nga ako Mogs punta ka sa Davao, walang baha Natawa kami mga reporter dito Parang alam niyo ba pinagsabi niya? Alam mo yung taong hindi nalalagi sa Davao Sarili niyang lungsod, hindi niya alam na nilulubog sa baha Hindi, sinungaling talaga yan. Sinungaling talaga yung mga no? Alam mo na, nakita mo na yung katotohanan, pero tinitwist nila, no? At nagsisinungaling sila. Akala nila maluloko nilang buong tao, no? Na hindi taga Mm. Davao, no? Especially yung mga tao sa Metro Manila, na sinasabing, uy, maganda ang Davao, tahimik, di ba? Pero ano ko ba, sa Davao, mataas ang crime rate dahil sa patayan, di ba? Alam mo naman Mm. natin yan na maski nung panahon ni Pangulong Duterte at ni Sara Duterte bilang mayor, ay hindi ba natigil yung krimen dyan, lalo yung patayan na Right. drug-related, no? Talagang ah, puro propaganda itong pamilyang to pagdating sa kanilang ginagawa. Alam nilang mali, no? Pero propaganda ng propaganda pa rin. Parang si Sarah, sabi niya, yung aking salin, ano naman nandiyan naman at nakakuha ng Available daw. Mm. available. Yung pala, hindi naman nakakuha ng PCIJ yung salin niya. No, Kaya nga, talagang sinungaling itong si Sara Duterte, no? Mga pagkasabi niya buong na, pamilya. oo, buong pamilya, hindi totoo no? O anong sinasabi ni dating Pangulong Duterte? Sisipain ko yan pagka nagpunta rito sa yan, ang ICC, no? Anong Mm. nangyari? Doon dinala siya sa Hague. Para Hindi niya siyang masipa. maamong tupa na maharap sa korte, no? Kala Oo. ko ba tapang siya, ba't di niya sipain doon? Nandun siya. Mm. Saka 'di Eh, ba Max kinu-question nga 'yun ng mga nakakaalam doon sa setup ng Hague. Kasi sabi nga ni Sarah nayakap daw niya, yung tatay niya, nahawakan niya. Hindi ko nga pwedeng lumapit doon Nasa Hindi may ka pwede salamin lang lumapit yun doon. Oo. Doon ka lang sa holding area. May salamin Oo. doon, may salamin. Magkikita mo lang, telepono, yun lang. Doon kayo Yung para sa mag-uusap. mga pelikula, di ba? Oo, oo. Kaya kaya kalokohan yan. Sinasabi niya, hinihilot pa yung paa. Diba? Anak ng kagaw. Dito lang sa yan, sa jail ng Pilipinas nangyayari. No? Oo. Kasi, kunyari, nakulong sa custodial center ng Camp Crame, no? Di pa Mm. ulit, yung malapitan mo, makakausap Mm. mo, makakap mo,
mamamasahe mo yung paa. Pero sa dahig, imposible yan. Kaya talaga namang puro panloloko, no? Puro pagbubudol ang ginagawa ng pamilya Duterte, no? Kaya yung sinabi niya, Mogs, patungkol dun sa may SALN daw niya na available, itong akbayan, pinatulan yung kanyang mga pinagsasabi. Kasi nag-file na sila ng request sa Office of the Ombudsman at sila ang Ombudsman kasi ang may hawak Hawak. ng mga Mm. SALN ng mga presidente at vice president, current and former, at formally nag-request ang mga kaibigan natin sa Akbayan Party List para hingin ang SALN ni Pangulong Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte. You think, Mogs, ito yung isa sa mga right moves para sa more transparency in government? Or baka ito ay makadagdag lang or malihis lang ang attention natin kasi nga ang ingay natin ngayon, ang gigil ng mga tao ngayon hindi naman necessarily sa salin ng ilang mga tao pero yung habol nila yung mapanagot na talaga kung sino yung mga dahilan dito sa pangungurakot sa flood control projects ng DPWH. Alam mo, Romel, makakatulong, no, sa ginagawang investigasyon, no, ng ating gobyerno kung malantad ang salin ng Pangulo at ng Vice Presidente. No? Lalo na rin kay Sara, no? Kasi matagal na itinago ng pamilya Duterte ang kanilang Hmm. salin. No? Alam mo, si Pangulong Bongbong Marcos, kaya naman naupo yan sa Malacanang. 2022 lang, no? Pero Hmm. si Vice Presidente Sara, simula pa nung panahon ng tatay niya, nandiyan na yan sa gobyerno, di ba? Hmm. Kaya talagang karapat dapat lang na ilantad nila yung kanilang salin, no? Kasi mahalaman natin kung tama, no, yung kanilang binabayad na buwis. Kunyari, no? Kung tama yung kanilang mga expenses, no? Kasi alam mo, itong nakalipas na ilang buwan, panay ang biyahe ni Sara Duterte sa Japan, Australia, Korea, kung saan Okay. ipunta, di ba? Alam mo, Romel, naniniwala ako na pag mga biyahe yan, di yan sumasakay sa economy, Hmm. Hmm. Oh. no? Dapat first class yan, di ba? Hmm. Eh, Business class. magkano ang ticket ng first class? Ang No? mahal-mahal ng ticket ng business class eh. Lalo na Kasi kung nga, pupunta ka ng ikakatuan yung Europe, kakainin mo eh. di ba? Kung pupunta ka ng Ha? Europe, di ba? Oo, mahal nun. Oo, mahal yun. Kaya, buti sana kung mag-isa lang siya. No? Siyempre. So, Hmm. maski na nasa economy yung mga security niya, no? Maggastos pa rin yan. Dahil Bayad natin. ilan naman pamasahe ang kanyang sagot, no? Pati Hmm. pagkain, pati hotel, no? Pati allowance niyan, no? So, Hmm. kano ang nagastos ni VP Sara sa kanyang mga biyahe sa abroad? Imposible namang galing yan sa pondo ng OBP. Dahil sinasabi niya, hindi siya gumagastos ng pera ng gobyerno. Di Hmm. mas mga pagtaka kung sarili ng pera ang ginagastos niya, magkano, no? Magkano lang ba ang sweldo ng Vice President? Hmm. Tama. Hmm. Kaya Wala bang, pang wala pang kaya half bang million sweldo ng vice president eh. oo yung isang biyahe lang, 500,000 Correct. Hmm. Kaya Yung so, allowance mo pa, di ba? so talagang talagang may bisto, mabubuking, no? Ang luho, no? Ah, ng pamilya Duterte. Ngayon, Karamel, magkano ang binabayad ng pamilya Duterte sa abogado sa The Hague? Yun. Hmm. Kay Kaufman, So, magkano yun? hindi lang naman mag-isa si Kopman eh. Team yan eh. Team. Team. Tama. O, team yan. At Team ang yan. bayad niyan, So, euro. in euro, oo. So, individual may binabayaran ka, no? At sa team may binabayaran ka rin. So, saan kumukuha ng pambayad ang pamilya Duterte? No? Ayun. Hmm. Simple Kasi, lang na, Moxie. Simple lang sila, di ba? Tatay Digong oo nga pulang-bulang walang bula, tsaka kumakain sa nakakamay, di ba? karinderya. Oo, Oo, tapos, karinderya. di ba, Oo. sira nga yung kanyang sapatos, kaya niregaluhan siya ng isang gumagawa ng leather shoes from Marikina.
Oo, correct. So talagang lahat ng kalokohan nila, ngayon bumabalik, no? Bumabalik, no? Simple lang pala. Saan mo kinukuha yung pambayad mo? Kay Eh, yan eh sa dito, IC. dito lang Mogs alam mo ba na usap-usapan dito, public secret yan dito sa Davao, na yung anak ni Paulo Duterte, yung panganay ni Paulo Duterte na unang apo ni Rodrigo Duterte na si Omar Duterte, yan daw ang may-ari ng buong chain ng 7-Eleven branches dito sa Davao City. Yan ang rumor. O, tamo? Marami pala silang pera eh. Oh, si ano, 'di ba? Sinabi rin naman ni Rodrigo Duterte ni Digong na yung kanyang partner na si Hanilet ay maraming mga business. Kaya nga sabi ni Kitty Si Duterte, yung mga Donat. defender. Oh, 'di Si ba? Donat, di ba? Oo. Oh, 'di ba? Sa ano nga hindi lang pati may mga ano raw may mga ano daw, processed meat business. Well, anyways, kasi yun daw ang yun daw ang pinantutustos sa luho ni Kitty Duterte kasi nga pinapakita siya mga luxury brand niya, mga Chanel, Prada, mga ganun, ba? Kaya ba kaya yun Mogs ng pagtitinda ng donut at ng mga longganisa para ma-finance yung mga ganong klaseng mga gastos? Aba, hindi po baby yan eh. Kung yung nanay man ng kumikita ng pera, sino ngayon ang pumupondo kung totoo ang sinasabi nila na simple lang si Pangulo Rodrigo Duterte? Sino ngayon ang pumupondo nung pambayad kay Kaufman? Yung magkakapatid? O ibig sabihin, yung magkakapatid, hindi rin simple. Oo. Tsaka alam mo, Romel, may nabalitaan ako eh, no? Nung nahuli si dating Pangulong Digong, no? At nakadala sa The Hague, di ba si Hanilet hindi sumama? Oo, hindi. Oo. Binigyan siya ng option na sumama siya eh. Hindi siya sumama. Oo. At chismis kasi, naglilipat daw ng bahay. May Hmm, nabiling bagong bahay. Kaya oo. naglilipat. Kaya sayang naman ang bagong bahay kung di titirhan, no? Kaya, o sige, bahala ka na sa buhay mo sa dahig. Huwag ka nang bumalik. Ang balita nga, 'di ba, kaya na niya kumbaga settled na siya. So kung dumating man makabalik man si Digong o hindi, mabubuhay na niya si Kitty. Kaya niya nang Oo buhayin. naman. Oo, sobra-sobra na. Mm. Oo. Kaya itong mga kwentuhan, ito yung napapansin ko, Mogs, may final ano lang tayo, 5 minutes dito sa ating oras. Ang pag-uusapan dito sa nakakapagtaka at siguro yun ang kailangan i-address natin at ng mga manonood natin. Bago tayong pumayag na yung investigasyon at yung call for transparency sa gobyerno, yung investigasyon sa korupsyon, malimit lamang sa mga opisyales ngayong simula 2022 at kay Pangulong Bongbong Marcos. Involved din dapat yung mga nakaraang administrasyon. Hanggang kay Pinoy. Oo, Di ba? willing nga, di ba? Si, Ronald, sinabi niya, sige, imbestigahan nyo. Kahit hanggang panahon ni Pinoy, way back 2010 hanggang 2016, tsaka 2016, 2022. Pero problema, gusto nilang imbestigahan 2022 to 2025, tsaka 2010, 2016. Kasi wala naman daw problema ng 2016, 2022. Kaya tingnan mo, yung kaibigan nating si Congressman Terry Ridon, pinagtutulungan online. Kasi nga, gusto niya nang imbestigahan ng Dolomite Beach eh. Oo nga. Eh, Oh. wala bang problema yung Dolomite Beach? Yun nga. Di ba, Yun. Mogs, ikaw na rin ang nag-document yan sa Pulitzer Prize winning article mo. Di ba? Kung hindi adik, bakit matatakot kumausap sa pulis? Di ibalik natin sa kanila yung tanong ngayon. Kung hindi ka nagnakaw, di dapat willing ka rin magpaimbestiga. Correct. Oo, tama yan. Oo. Eh, Talagang di Mogs? karma yan eh. No? Karma yan, Romel eh. Talagang di maiwasan yan, di ba? Kung may ginagawa kang pagkakamali, dapat pagbayaran mo. Sabi nga Mm. ni Cardinal Ambo, aminin, di ba? Mm. Ah, magsisi Right. at ibalik ang mga ninakaw. Oo. Yan. At hindi, yun nga, nakalimutan ko lang kung sino yung isang pare or obispo na nagsabi nito na maaarok ba ng kanilang budi na pagka sila ay namatay, aharap sila kay Lord at sasabihin nila na ginawa nila yon kasi
kailangan ng pamilya nila. Eh, bilyon-bilyon ang ninakaw mo. Hindi lang bilyon-bilyon eh. Kahit siguro milyon, pero yung ninakaw mo, di ba? Nakaapekto ng maraming tao. Hindi naman nangyayari itong pagbaha sa atin. Maraming namamatay dahil sa pagbaha kung hindi ninakaw yung mga pondo eh. Tignan mo, perfect example, Mogs, ng maayos na flood control project. Again, Iloilo. Kasi JICA yung project. JICA manage yung project. Correct. Oo. Pero yung ibang mga flood control project, yan, hindi JICA ang humawak eh. Kaya tuloy, Lokal. parati na lang, kaya Mogs pinag-initan ng Iloilo eh, noong 2016 eh. Kasi maganda talaga Iloilo, nakailang balik na ako sa Oh, maganda, Iloilo. maganda. Maganda ang Oo. Iloilo. Kaya tama, Hindi, nung dumaan yung bagyo, wala halos damage sa Iloilo eh. tama, Wala di ba? wala halos casualty sa Hmm, Iloilo. Saan nakatuon ang casualty? Sa Negros at sa Cebu, Cebu, no? na yun nga, Oo. may mga controversial project, yung bundok, ginawang parang isang subdivision, Oh, merong correct. yung mga flood control projects, mga riprap na nasira kagad. Eh, di ba, Mogs, yung last episode natin, yun ang sinabi ko, mas gusto Oh, ng correct. mga politiko na magkaroon ng ano ng bagyo kasi or trahedya kasi nga masisira yung mga project, gagawa na naman para mag-release na naman ng pondo. Ah, kita na naman. Oh, kita na naman. Pang nep ano eh, pang pondo sa mga nepo baby. Oo, yan, yan. Parang ano Yan. eh, nabubuhay yung teleseryeng Batang Quiapo dahil yan ang diniscuss eh. Ayan, yan. Mga lolo't lola pagdating mo sa ano sa Batang Quiapo, si Mogs na ubos yung ano, tsaka probinsyano, yan. Number one fan yan si Manny Mogs. Nasundan niya yan. Oo, correct. Yan. Kaya alam na alam ni Mogs yan. Kung may pagkakataong magsulat ng libro yan, mga analysis niya kada episode, susulat yan si Mogs. Oh, final words, Mogs. Isarado mo na tong ating usapan. Wala tayong yes or no ngayon. Mga kababayan, no? Maghanda po tayo sa papalapit na malaking bagyo, no? Sa darating sa linggo, no? At maglalandfall diyan sa norte, no? Hmm. So dapat lumikas na tayo para maiwasan yung mga casualty, no? Sana naman ay hindi gaano mapanananta itong bagyo, no? At mas ako ay kinakabahan doon sa isang mas malaking bagyo sa November 16, no? Magkakaroon ba ng gulo, ng violence sa streets, no, na malapit sa Malacanang, no? At ito ba ay magti-trigger, no, ng isang military reaction na kung saan ay pababain si Pangulong Marcos, no? So abangan po natin 'yan, mag-ingat po tayo at sana po, no, pagdasal natin na lahat tayo ay ligtas sa darating ng mga bagyo. Ayun. At magiging ligtas din sana tayo sa mga bagyo ng politika at ng ating ekonomiya. Yan po ang ating wish dito mga lolo at lola. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong nakasama sa isang maiksing talakayan pero napakalaman. Romel Lopez po, kasama si Manny Mugato. Wala kayo sa lolo ko. See you uli po sa Monday. Bye-bye! Thank you.